Ito ang ating planeta. Dito nakapaloob ang lahat ng nalalaman natin at lahat ng nauunawaan natin. Subalit gaano nga ba kaliit ang ating planeta kung ikukumpara ito sa buong scale ng universe? Yan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago ang lahat, wag mo sanang kalilimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Maraming salamat po. Simulan na po natin ang kaalaman. Simulan natin kung saan natin makikita ang ating buwan. Ang ating buwan ay hindi ganito kalapit kung sa inaakala natin, kundi ganito ito kalayo. 384,400 kilometers at kayang-kaya nitong pagkasyahin ang 30 Earths sa pagitan ng ating planeta at ng buwan. At kung gagamitin naman natin ang ating sasakyan para mag-travel papuntang buwan sa bilis na 100 kilometers per hour, ay abutin tayo dito ng 160 days. Ganito ito kalayo. Subalit kahit ganito kalayo ang ating buwan, ay 12 na tao na ang nakarating dito bilang humanity's greatest achievements. At kung magpapadala ka naman ng mensahe mula sa buwan papunta sa ating planeta, ay aabutin ito ng 1.25 seconds dahil ganito kabilis ang liwanag. Ito naman ang itsura ng ating mundo kung titignan ito sa Martian surface. Ang larawang ito ay kuha sa planetang Mars at ang maliit na pale blue dot na yan ay yan ang ating mundo. Ang Mars ay meron itong layo na 225 million kilometers away on average at minsan umaabot pa nga ito ng 401 million kilometers away. Sa katunayan, kung mararating lamang ng tao ang Mars ay mas malayo ito ng 986 times kaysa sa mga taong nakatapak sa buwan. Ganito ito kalayo. At ang time delay para magpadala ng mensahe mula sa planetang Mars papunta sa ating mundo ay umaabot ito ng 20 minutes at light speed. At kung mag-zoom out pa tayo papalayo, ay makikita na natin dito ang Voyager 1 space probe na siyang pinakamalayong man-made object na meron tayo ngayon. Ang probe na ito ay nakalocate ng 138 AUs from Earth. AU, ibig sabihin nito ay astronomical unit na kung saan ito ang distansya ng ating mundo sa araw. Ang ibig sabihin nito ay 138 times malayo ang probe na ito kung nasaan ang araw. At sa kasagsagan ng paglalakbay ng probe na ito ay inikot nito ang kanyang kamera at kinuha ang photograph na ito. Kung iisipin natin, ay parang hindi naman kaaya-ayang larawan ito. Subalit para sa aking opinyon ay ito ang pinakamagandang larawan na nakunan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang maliit na pale blue dot na yan ay yan ang ating planeta. Sa maliit na pale blue dot na yan ay nandyan ang lahat ng nalalaman natin at nauunawaan natin. Nandyan din ang mga pagsusumakit natin at ang mga kaligayahan natin. Nandyan din sa maliit na pale blue dot na yan ang mga mayayaman at ang mga may hirap, mga kilalang tao at ang mga bagay na meron tayo ngayon. Nandyan nakapaloob sa maliit na pale blue dot na yan. Sobrang liit lang talaga natin kung titignan sa kalawakan. Ang Voyager 1 ay kasalukuyan na nag-travel ito ng 17 kilometers per second. At kahit ganito kabilis ang probe na ito, ay hindi pa rin ito makakalabas sa pinaka-boundary ng ating solar system kahit pa sa susunod na 30,000 years. Kung mag-zoom out pa tayo papalayo, palabas sa ating solar system, ay makikita na natin dito ang interstellar neighborhood o ang mga kapatid ng ating solar system. Sa puntong ito ay gagamit na tayo dito ng light year measurement na uma-average nga ng 9.461 trillion kilometers. Ang pinakamalapit sa atin na bituin ay ang Alpha Centauri at ang Proxima Centauri na uma-average nga ito ng 4.24 light years away mula dito sa ating mundo. At ayon sa mga siyentipiko, kung ito ay tutumbukin ng Voyager 1 space probe, ang Proxima Centauri ay mararating nito sa loob ng 70,000 years. Ganito ito kalayo. At kung gagamitin naman natin ang ating sasakyan para mag-travel papuntang Proxima Centauri sa constant speed na 100 kilometers per hour, ay aabutin tayo dito ng 6 times longer kaysa sa edad ng universe. Kung mag-zoom out pa tayo papalayo, ay makikita na natin dito ang kabuuan ng Milky Way Galaxy. At ayon sa mga siyentipiko,
Dito daw nakalocate ang ating planeta o ang ating solar system. At ang maliit na yellow dot na yan ay yan ang pinakamalayong radio signal na kaya nating ibato. Ibig sabihin, kung may mga nilalang man sa loob ng ating galaxy ay hindi tayo dito mapapansin. Ang ating galaxy ay nag-e-expand ito ng 100,000 light years sa magkabilaang galamay nito. At ayon sa mga siyentipiko ay naglalaman daw ito ng 100 billion planets at 100 billion stars. Sa loob pa lang ng ating galaxy ay tiyak na mababaliw na tayo sa sobrang lawak nito. Gaano pa kaya kung mag-zoom out pa tayo mula sa Milky Way Galaxy, hindi ba? At kung mag-zoom out tayo mula sa Milky Way Galaxy ay makikita na natin dito ang local group of galaxy na pinalolooban ng 54 na mga galaxy, kasama dito ang Milky Way. At ayon sa mga siyentipiko ang sukat nito ay halos 10 million light years. Mula sa local group of galaxy, kung mag-zoom out pa tayo papalayo ay makikita na natin dito ang Virgo Supercluster. At ang bawat tuldok dyan ay katumbas ng isang galaxy. At ang local group of galaxy nga ay parang tuldok na lang dito kung titignan. At ang kabuuang sukat nito ayon sa mga siyentipiko ay umaabot ng 110 million light years. At kahit ganito kalaki ang Virgo Supercluster ay magmimistulang tuldok na lamang ito kung ikukumpara sa Laniakea Supercluster. Ang cluster na ito ayon sa mga siyentipiko ay naglalaman nito ng 100,000 na mga galaxy, kasama dito ang Milky Way na hindi mo na nga dito makita kung nasaan. At ang both side nito ay meron daw itong sukat na 520 million light years. Pero kahit ganito kalawak at kalaki ang Laniakea Supercluster ay magmimistulang tuldok na lamang din ito at hindi mo na nga ito makikita kung ikukumpara ito sa kabuuan ng observable universe. At ayon sa mga siyentipiko, ang observable universe ay naglalaman daw ito ng 2 trillion na mga galaxy, na mas marami pa nga ito kaysa sa mga butil ng buhangin dito sa ating mundo. At ang kalkulasyon dito ng mga siyentipiko, ang distansya ng ating mundo mula sa magkabilaan nito at sa baba ay umaabot daw ito ng 46 billion light years. Napakalaki at napakalawak. At ang mas nakapagtataka dito kung ano nga ba ang nasa labas ng observable universe, kung meron pa ba ditong napakalawak na space. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan? Ano ang nasa labas ng observable universe? Please comment down below para malaman ko din ang inyong opinion. By the way, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay meron po kayong natutunan sa pinag-usapan po natin ngayon. Hanggang sa muli, peace out.